Claude. Para sa kaarawan nina Father Nelson, Austin Eus Fernandez, Maria Katrina Mendoza, Aris Besares, Russell Ivo Atiga. Para sa anibersaryo ni Agustin Joal Fernandez, para sa agarang paggaling nina Herschel Bryce Benavista, Blesilda and Camis, Nixon David, Pope Francis, Father Dominic, Franz Deji Bay. Para sa espesyal na panalangin ni Brother Jim for passing nursing licensure exam, Melvin Queenie and John Paul Biray, Roxy Maricar Mendoza, Amada Mendoza. Para sa kaluluwa ni na Lucila Poblador, Marcos Jesville Gregorio Sr., Pancracia Ronald Rubilin, Anita Josephine, Rodolfo V. Magtira, Jeronimo and Flordelisa Ibadlit, Siracio and Celestina Magtira, Elena and Benedicto Ibadlit, Felicidad Magtira, Carlos Soriano Sr. and Jr., Alma Soriano, Concepcion Soriano, Ramon Soriano, Paul Mark Soriano, Reynold Evasado, Aurora Gonzalez, Lea Moraña and Vincent Pimentel, lahat ng kaluluwa na walang nakakaalala, Leonida Guevara, Mark Christian Guevara, Kailin Guevara, Ansing Guevara, Natalio Magallon, Victor Garcia Sr., Nestor I. Glory, Cayetano Recabo, Cecil Recabo, Lolita Recabo, Jose Recabo, Felisa Recabo, Josie Recabo, Mercy Recabo, Maria Recabo Doyak, Santos Libarnes Doyak, Nicomedes Gibo, Crispin Gibo, Marcela Gibo, Domingo Gibo, Romero Gibo, Nenita Gibo, Renilda Gibo, Maria Manganilaw, Venancio Manginlaw, Ludovico Lebanon, Jose Kembao Jr. Bago ako umuwi. Kasi harap. Isa pa. Nayo ko yun. Ayang miti eh. Ayoko na. Ilang bibigyan sa inyo huli siya.
Tayo po ay nasa ikawalong linggo ng karaniwang panahon. Magsitayo ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyo. At sumayo rin. Mga kapatid, ang tema natin sa linggong ito, kung ano ang puno, siya ang bunga. Sana ay maisabuhay po natin to sa ating buhay, lalo't higit. Tayo ay may mga kapatid, kayo po'y may mga asawa, kayo po'y may mga pinsan, mga kamag-anak na maliliit po sa inyo at dinadala sa buhay, nakaagapay sa paglalakbay. Sana masasabi natin, mabuting puno tayo para magkaroon tayo ng bunga. Sana hindi dumating sa punto na kapag ako ay napupuno, ako ay magbunga nga. Sabihin niyo sa katabi mo, hindi ako mapupuno at hindi ako magbunga nga. Upang tayo maging marapat, naguwanap sa banal na pagdiriwang. Maraming pagkakataon na tayo lumihis ng landas at nagkaroon ng pagkakasala dahil sa mga bigat nating nararamdaman, nahulog po ito sa pagiging makasalanan. Aminin po muna natin ang ating magawang pagkakasala. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen.
kapangyarihan. Ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hinihikayat tayo ni Sirach na maging mahinahon sa pananalita, sapagkat ito ay sukatan ng tunay na pagkatao. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Pag niliglig mo ang bistay, maiiwan ang magaspang. Pag ang tao'y nagsalita, kapintasay lumilitaw. Ang gawa ng magpapalayo ay sa hulno na susubok. Ang pagkatao ng sinumay makikita sa usapan. Sa bunga ng punong kahoy, nakikilala ang ginagawang pag-aalaga. Sa pangungusap ng isang tao, damdamin niya'y nahahalata. Huwag mo munang pupurihin ang isang tao hanggang hindi nakapagsasalita, sapagkat doon mo mapamakikilala ang tunay niyang puso't diwa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi. Purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay, parang mga sedro. Kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos, sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Tuloy ang pagbunga, kahit na ang punong ito ay tumanda, lunti at matatag, at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginooy tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong, walang bahid, dungis. Totoong kalugod-lugod ang magpasalamat sa Diyos. Ipinapaalala ni San Pablo sa mga taga-Korinto na ang tagumpay ni Kristo ay para sa kanilang kaligtasan. Kaya dapat silang umayon sa tagumpay na ito sa pamamagitan ng pagiging tapat sa kanilang paggawa para sa Panginoon. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kapag napalitan na ng walang pagkabulok ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan. Nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan, at ang lakas ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat.
sabay-sabay po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, tinanong ni Jesus sa mga alagad ng patalinghaga, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing," gayong hindi mo nakikita ang dahilan na sa iyong mata? Mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakikita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawa. Ang mabuting tao ay nakapagludulot ng mabuti, sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masasamang tao ay nakapagludulot ng masama, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang gabi po sa ating lahat. Paano po kaya natin masasabi sa ating sarili na ako po ay nanggagaling sa mabuting puno, kaya ako ay mabuting bunga? Or let's say, anong bunga ako ngayon? Nanggagaling ba ako sa mabuting puno? No? Malalim ang mga pagbasa, lalo tigit sa unang pagbasa, tungkol sa palayok kung paano hinuhubog. Nakapunta kayo ng Sagada? Sino nakapunta ng Sagada? Hindi pa kayo nakapunta ng Sagada? May pagawaan ng palayok doon. Kung subukan po ninyo, hindi po madali. No? Tapos nandoon yung second reading na kung saan ang sinasabi ay kapag napapalitan ng hindi nabubulok ang nabubulok. Kapag ang kamatayan ay mapapalitan ng hindi na mamamatay. So, it's a form of life. Paano po tayo hinuhubog habang tayo po'y naglalakbay sa mundong ibabaw? Sa aking buhay mga kapatid, lumaki po ako sa lolo't lola. Sino pong dito ang lumaki sa lolo't lola? Pakitaas ang kamay. Marami, no? Marami. Sa buhay ko, sa kasama ko po ang aking lulo, na kung saan ako'y mahilig sa bonsai, sa pagbubonsai ng iba't ibang klaseng halaman. Halaman, tatawag ba nating halaman ang mabulo, ang kaimito, ang sampalok. Na yan ang aking mga binubonsai, baliti, common po yan. Anahaw, at saka niyog, yan po mga binubonsai ko. Na until now ay buhay pa po yung niyog, buhay po yung kaimito, at buhay pa po yung mabulo, kung alam niyo po yung mabulo. Okay? So doon po ko rin po nakikita yung pagiging pasensyoso ka. Form mo rin yung sarili mo kung paano mo i-form ng beauty yung pagiging magbubonsai ka, yung bonsai. Kung paano po yung direksyon, ano po yung maganda kung titingnan. No? Then, natuturuan din po ako doon. Sa bandang hapon, kasama ko yung lolo ko, pupunta sa chapel. Kasi leader po siya ng chapel. At doon, San Antonio, doon ay maraming mga, every 13th of the month, maraming mga pupunta mula sa iba't ibang probinsya para pahula. Kasi may nawala ng wallet, may nawala ng pera, may nawala ng kalabaw, baka, kambing, nawala ng motor, nawala ng bisikleta, nawala ng anak, at nawala ng asawa. Doon pinapahula
tinatanong po doon. Kaya yung mga pamanghuhula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas pupunta, mayroong galing sa Lana del Sur, no, at the age na kung saan, grade 6 ako, kasi doon din naman ako, ako ang panganay, grade 6, and then sa high school, doon pa rin ako before kami lumipat from bukid to dagat. No? Doon ako kasi akong panganay. Doon ko napapansin, doon ko nakikita yung karanasan, doon ako hinubog na kung saan mga matatanda ang mga nakasama ko. At yung nagpahula sa San Antonio, kasi sa pag pumasok kasi sa chapel, old tradition forms sa chapel na kung saan mayroon pong luhuran sa harapan, luluhod lang lahat ng mga tao after ng misa, tapos magdadasal sila, kukunin ng isang matanda, yung Santo Niño na ganong kaliit, famous po yun, 17th century pa po yung Santo Niño, nag-away-away sila kung saan po na nagagaling, pero hindi nila alam na ang mga ninuno po ay nagagaling po yung Santo Niño at iba't ibang San Antonio. Santo Niño, San Antonio at iba-ibang mga santos at santas na inilagay lamang ng tawag dito, yung sako at iba-ibang uri ng rebulto ng mga image ng religious saint. At doon, mga kapatid, ay nagiging maraming dibuto sa San Antonio. Ayun, nagpahula, kinukuha yung San Antonio, palagay dito sa likod, palagay, masakit po dito, masakit po dito, masakit po sa ulo, masakit po sa likod, masakit po sa bulsa, lahat na lang ilalagay yung San Antonio para mawala yung sakit. Pag after noon, aalis na sila, ibang batch naman. Tapos pupunta doon sa harapan. Kapag mayroong special na hinahanap, magtatanong doon sa naghahawak ng San Antonio. Nawala yung asawa ko. Babalik ko pa ba? Sabi nga, upo. Lagay dito. Tapos kapag gumagalaw yung San Antonio, tapos balik na naman. Ba't ibang pamaraan kung paano? Ang sabi ba naman, hindi na makikita yung asawa mo. Di umiyak nang umiyak. Ako naman, at saka yung lolo ko nandoon sa pintuan ng chapel. At doon, umiyak yung babae. Upo kasi bumina yung balikat niya, yung tuhod niya, ayan lang. Mantakin mo ba naman, mawalan ka ng asawa at hindi nababalik for how many months, hindi na napakita. Di, kausap-usap, ayun, kuninto niya yung buhay niya, and then sinabi na hindi na babalik yung asawa niya, at yun, sinabi yun ng lolo ko na hindi natin matatawaran ang kapangyarihan ng santo. Pero huwag kang maniwala sa paghawak ng tao doon sa santo. Maniwala ka kay Kristo. Katauhan siya, mga kapatid, napangiti siya. At umuwi siya, sumakay ng motor dahil malayo, dahil bundok yun. Kumakaway siya at nagpapasalamat na nakangiti. Gumaan ang pakiramdam. Hindi pa nakita ang iyang asawa, kung bumalik man kanyang asawa, pero ang isa nakikita ko, and until now, tumatatak sa isipan ko. Nakita niya ang kanyang pananampalataya. Doon ako mahanga. What a wisdom. Marami mga tao na lumapit sa kanya, napapa-counseling, mga may asawa, walang asawa, minsan may nakakagat ng mga ahas, napapagaling. Mahanga ako. And then, every time, dasal, manahimik ka muna dyan doon. Ako'y magdadasal. Habang naglalakbay, habang naglalakad, pauwi sa bahay. Ako naman, naghahanap ng gagamba doon sa gilid. Kasi habang nagdadasal, naglalakad. Oo, ang daming gagamba ko. Noon, mga pusporo na dilaw at saka pula, na Rizal, puno-puno ng gagamba, tatluhan yan. No? Yun ang buhay ko. No? And then, pinag-away-away ko yung mga gagamba. Yung gagambang mais ang may matapang at malakas. Ngayon, pinagkakitaan na yung gagamba. Diyan, mga kapatid, nakikita ko na sabi ko sa kanya, saan mo ba nakukuha yung ganong klase? Nung before ako pumasok sa seminary. Dahil sabi niya, papasok ka pala? Oo, papasok ako. Dahil gusto ko sa Diyos lamang ako. Sige, nag-usap-usap kami. Sabi niya, meron po akong natapos sa UE, masteral sa UE at doctorate sa UP. Kung paano nangyari yun, grade 4 ka lang, hindi ka kakaano ng grade 6. Sabi niya, dahil sa karanasan sa buhay. Karanasan sa buhay na kung saan, graduate po ako sa University of Experience, UE, and University of Persistence, UP. Now, experience is
not what happened. It is not what happened, but it is what you do to what happened to you. And persistence is, you can say, you say yes of the challenge. And everybody quits except you. You continue. At ito po yun nangyari sa mga disipulo at nangyari kay Kristo. Marami ang mga propeta na umayaw. Maraming mga hari na umayaw na gagabayan ang mga Israelita. Maraming mga disipulo from 72, kukunti na lang, 12 na lang. Hindi nakayanan ang buhay na ibinigay ni Kristo. Ang buhay ni Kristo sa paghubog ng mga tao ay napakahirap hubugin ang mga tao dahil lumilihis. Ganon din sa palayok kapag hubugin mo, kapag hindi magpahubog, kahit constant ang kamay mo, tapos malambot ang palayok kung paano po ang hubog, ay madideform po yun mga kapatid. At mahirap po magpatuloy, mahirap po i-form po yun. Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay. Hinuhubog po tayo ng Diyos sa ating karanasan. Nandito po tayo para magkaroon ng magandang buhay. Mayroon po kayong mga asawa, hindi po maiwasan na magkabangayan para magkaroon ng magandang buhay kapag nagpapatawaran. Pero minsan, may mag-aasawa na hindi tinatanggap ang mga nakaraan at laging nagbabangayan. Nagtatanim ng galit, kaya umaani ng sama ng loob. Sino ang naapektuhan? Ang mga bata. Paano ka makapag-akay kung ikaw ay bulag? Magiging bulag din po sila. Mga bata na kung saan hindi pa alam kung ano po ang buhay, bulag pa sila. Kung ikaw ay matanda na at hindi mo rin alam ang iyong mga ginagawa, bulag ka rin. Paano mo akayin ng tama? Kaya nga, yung bulok, palitan ng hindi nabubulok. Mga bulok na attitude o ugali, huwag nang gagamitin. Palitan ng mabuti para karoon tayo ng buhay na walang hanggan. Wala ng kamatayan, wala ng kasalanan ang makakagapi sa atin. Dahil new wine skin, not old skin, mga kapatid. Kaya dito, no, kung ang tao ay nanirahan, namumuhay ng kasamaan, paano siya makapagbigay ng kabutihan sa ibang tao? Okay? So, makikita po natin na mahirap ang buhay. Pero patuloy na ang ating Panginoong Jesucristo ay ginagabayan po tayo sa Kanyang salita. Kaya mga kapatid, lumago po tayo sa karunungan. Lumago po tayo sa karunungan base sa mga nakaraan nating karanasan. Ang karunungan ay hindi po yun mababasa lamang sa aklat, kung hindi your experience. Experience without insight is continued ignorance. Kung paano ka nagkakamali, tumayo ka, tapos ulitin mo yung pagkakamali. You don't have any insight to have that foresight. Magkakamali at magkakamali ka. Hindi po yun karunungan. Experience lang. But experience is what you do to what happened to you. Ano po yung response mo sa nangyari sa buhay mo? Okay? Napaka-importante. At ang pagpapursige, mga kapatid, is that even everybody's quit, iniiwanan ka. Pupursige ka. Because kung lumago ka sa karunungan, base sa nakaranasan, that is what we call university of experience. If you will not quit, even others have quit, you will say that you graduated in a university of persistence. Yes, it is hard to pass on this university of experience and university of persistence without any wounds or scars. Nandoon lagi yan. Nandoon yung sakit hirap na sasaktan po tayo. But we learn from this pain. That's what we call university of life. From the university of love of our Lord Jesus Christ. Amen. Magsitayo ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya at sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanawag sa kinaroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang palilito at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Kami lumalapit at dumadalangin sa iyo ngayon, Ama, upang makita at madama namin ang iyong anak na si Jesus sa bawat kapatid namin na nangailangan ng pag-unawa at pagmamahal. Buong kababaang loob kaming dumudulog ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging tunay na lingkod at pastol, nawa ang aming Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, upang maakay nila ang bawat binyagan tungo sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang pag-unawa at pakikinig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Maging mabuting tagapagtaguyod, nawa ang mga lingkod bayan ng talento at potensyal ng bawat mamamayan tungo sa pag-unlad ng mga pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang maging masigasig ang mga doktor, nurse at mga social workers sa paglilingkod sa mga kapatid nating may sakit, may kapansanan, mga matatanda at iba pang mayroong matinding pinagdaraanan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Huwag nawa kaming magkaroon ng talaan ng masasamang gawain at kasalanan ng aming kapwa. Sa halip ay makapamuhay kami ng may pasensya, pag-unawa at pagmamahal sa bawat isa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ng mahabaging pagliligtas ng iyong anak na si Jesus, makapasok nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad upang maging daan kami ng iyong kapayapaan at pagkakasundo alang-alang kay Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang ang huling hapunan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sabahin ang iyong ngalan. Kawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami ay mapaghahaian ng mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod, upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinaligdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagpuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ang Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kalisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo ang lahat. Sa tagubili naman ang kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo, kapatid. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayo inayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish Announcement, March 2, 2025. Thank you for your patience and cooperation for our ongoing co-cathedral restoration. Anyone who wishes to support this cause can give your contributions to the office and claims the receipt. God bless your generosity. Please say a prayer for Father Nelson as he celebrates his birthday today, Sunday, March 2. The Ash Monday, March 3rd, and Ash Wednesday, March 5th, programs are posted in the Courtyard website. The marriage preparation course in English will be on Fridays, 7th and 14th of March from 4 p.m. to 10 p.m. in the Good Shepherd Hall. For more details and online registration, please visit the Abona website. The Lenten Retreat in English to be conducted by Father Agustin Valoran, VC, for all 4 parishes in Kuwait will be held in the Co-Cathedral on March 10 to 13, Monday to Thursday from 6:15 to 10 p.m. Links to the live telecast will be posted on the Abona website and the HFCC Instagram. The church premises will be used only for this purpose and no other activities will be permitted. As the holy month of Ramadan is about to commence, there will be strictly no eating and drinking in the Co-Cathedral campus during the fasting hours. Let us respect the sentiments of our Muslim brothers as we prepare the season of Lent. This year has been declared as the Jubilee year with the theme Pilgrims of Hope. In Kuwait, there are 2 churches where the plenary task can be performed: Our Lady of Arabia Parish and the Holy Family Co-Cathedral. Once tasks have been completed, you may have your pilgrim passport stamped at the parish office. For the updates, events, and announcement of the Holy Family Cathedral Filipino community, please like and follow the Facebook page of Filipino Catholics in Kuwait, PCK. Isang paalala po sa lahat na ingatan po ninyo ang inyong mga personal na kagamitan at siguraduhin wala kayong maiiwan sa gamit sa loob ng simbahan. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, wala po na ibang papasalamatan sa banal na Eucharistia, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin siya. Pagsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyuko ang iyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His face to you and have mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you. At pagpapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihan ng sa Ama at
at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng kapayapaan at karunungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.